Ano naging consideration mo, sir, sa pag-attend today, sir? We wanted to work. We wanted to work. Yabang no? Dahil hindi na siya makukulong, we wanted to work. Habang yung isang kasama nila na nag-usap-usap sila na kung saan yung ideya, yung vision, yung focus nila, di ba? Alabas natin ang mastermind sa mga maanomalyang flood control project. Oh! Nanteteng. Si Jinggoy, huwag kang bibigay. Nasa likod mo kami. Nung nakulong si Jinggoy, anak ng toka. We wanted to work. Palakpakan. Lagay ho ng ating ekonomiya, yan hong tatalakay nitong si Atty. Rowena Guanzon at nitong si Ma'am Cora Guidote. Diyan sa usapang matino, pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, sesegue ho tayo dito kay Senator Joel Villanueva. Grabe itong si grabe itong si Marcos. Huwag yun nakasa rin. Judas nga, di ba? Oh, siya yung traitor talaga. Oh, si Chis Escudero, yung standard na binibigay natin sa kanya, politiko talaga si Chis. Mahilig mag-flip-flop yan. Dito siya, maya-maya doon, maya-maya dito. Ganon si Chis Escudero. Kaya wala na rin ho siyang puwang dyan sa dyan sa bulwagan na yan. Pero itong mama na to, Kristiyano ho to. Kaya yung standard na ibinibigay natin sa kanya bilang kapatid sa pananampalataya, mataas kumpara doon kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, typical politician. Oh, dito siya maya-maya, doon siya hindi siya kagaya. Alam niyo ho mga kababayan, base sa ating mga nakitang Kristiyanong politiko, isa pa lang ho nakita natin talagang mayroong prinsipyo at paninindigan. I-comment niyo ho ang pangalan sa baba kung kilala niyo yan. Eto na, hindi na ho natin patatagalin itong mga kababayan. Re-recta ho tayo. At dito rin ho pala sa video na itong mga kababayan, papasadaan ho natin si Mang Kanor. Sorry. Hindi pala Mang Kanor. Itong ating itong model natin ng Robas. Erwin Tulpo. Walakpakan ho natin. Nabasa ko lang ang tawag sa kanya social media, Mang Kanor daw. Huwag nyo naman tawaging Mang Kanor. Kawawa naman. Erwin Tulpo. Oh, may pangalan. Huwag Mang Kanor. Para doon sa tumatawag na Mang Kanor sa kanya. Huwag niyong gagawin yan. Magagalit yung asawa at anak niya sa inyo. Pagbihira kayo. Erwin Tulpo pangalan niyan, hindi Mang Kanor. Eto muna tayo kay Judas Tinatawag ko siya ngayon sa social media, Judas pasintabi Senator Joel Villanueva Hindi talaga lubos maisip ng mga kasama namin dito sa PH Update kung paano mo nagawa yung pagtatraidor sa iyong kaalyado, kapatid sa pananampalataya na si Senator Alan, SP, former Senate President Alan Peter Cayetano. Paano mo nagawa yun, Brad? Brad, hindi na kita tatawagin siya na. Brad na lang kasi tayo mga brothers in Christ kung tawagin, di ba? Pero doon sa ginawa mo na yun, Brad, daming na-disappoint. Daming nagko-comment sa akin. Check mo yung pinakahuling video ko. Tingnan mo kung gaano karami nag-comment doon. Sinasabi nila, mga membro daw sila ng JIL. Si Joel nga ang Judas. Mahigit 1,000 comment, Brad. Sinasabi nila taga JIL daw sila. Ako, sinasabi ko na dito, wag ho kayong lumipat ng simbahan. Walang perpektong simbahan. Walang perpektong leader. Ipagdasal nyo na lang ho yung inyong pastor na si Pastor Joel Villanueva. Wala akong perpektong simbahan. Kahit saan ho kayo magpunta, may problema. Kaso ang problema lang ho dyan sa inyo, ano ho siya, national issue ang problema. Pakinggan natin kung ano sasabihin ito si Joel. Work. Masaya na si Joel. Paganyan-ganyan na Paganyan-ganyan na si Pastor. Work. Anong work? Safe. Sabihin mo. Dapat Marcos is Lord. Wait ko. Aray ko. Hindi na. MIL na pala. MIL na, no? Nabasa ko lang din yun, St. Joel. MIL daw. Marcos is pambira. Diba? MIL ka na daw ngayon hindi na JIL. Hi, sir. Nakita niyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Anong ginagawa mo dyan?
Ang gagawa mo dyan? Oo nga pala. Assistant majority leader ka, kaya work. Trip ho niya yun, yung patayo tayo. At least, di ba, naligtas ka rin nung J sa ombudsman. Ayoko kasi natin dinadama yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko pa malaman, ang daming pangalan. But dito kay Boying Remulla, yun pa ang pinangalan. Pambihirang Boying. Ang daming pwedeng pangalan. Diba? Kaya ako hindi ko masyadong inaani. Boying na lang. Diba? Yung isang Boying Remulla, yun yung nagligtas sa'yo. Diba? Boying saves. Pambihira. Anong work? Wag mo nga kaming pambihira ka naman, Joel Villanueva. Nakakawala ka na ng ano. Diba? Ako, alam mo yan. Restrain sa aking parte bilang kapatid sa pananampalataya. Ayaw kitang balagbagin. Lahat ng liway, lahat ng pag-intindi. Sinabi na ng tatay mo na si Brother Eddie, ang sinabi na niya, wag mong pakinggan yung mga kaibigan mo. Yung grupo mo. Yung konsensya mo pakinggan mo. Nanantawa, nagpapahaging na pala si Brother Eddie. Na itong anak niya ay lilipat na rin. Pambihira, sabi ko. Naloko na. Like father, like son. By the way, meron akong nabalitaan. Pang-10 pa lang si Back Party List, merong pinakamataas sa pondo dyan sa House of Representatives. Apakawalay. Pati si Back na damay. Mamaya, next video na yun. Sir Joel, anong consideration? Puro trabaho. Anong puro trabaho? Hoy Joel, tigilan mo kami ha. Huwag mo kaming good timein. Anong puro trabaho? Sabihin mo, puro absuelto. Yung mga kaso, puro absuelto. Ganon. So wala nang plunder. Graph na lang. Wala. Graph, di ba? Graph. Di ba merong ano yung graph? Yun. Basta. Ano naging consideration mo, sir, sa pag-attend today's meeting? We wanted to work. Yabang no? Dahil hindi na siya makukulong, we wanted to work. Habang yung isang kasama nila na nag-usap-usap sila na kung saan yung ideya, yung vision, yung focus nila, di ba? Ilalabas natin ang mastermind sa mga maanomalyang flood control project. Nanteteng. Si Jingoy, huwag kang bibigay. Nasa likod mo kami. Nung nakulong si Jingoy, anak ng toka. We wanted to work. Palakpakan. Kapal ng mukha mo, Brad. Brad na lang ang tawag sa'yo. Total, Brad naman talaga kita eh. Magkakabrad naman tayo. Sintayin Senator Alan Peter Cayetano. Magkakabrad naman tayo. Mga brothers in Christ tayo. Pero yung ginawa mo, Brad, ika nga, pagdating sa usaping politika, talagang pagdating doon sa ating pananampalataya, tayo talagang solido dyan. Pero dyan sa ginawa mo na yan, di ko alam kung nasaan ang iyong pananampalataya, nandun sa Malacanang o nandun sa Ombudsman. Di ba? Ibang klase ka, Brad. Ang kapal ng mukha mo. Hindi. Malaya na akong bumalagbag ngayon kasi nakita ko na ang tunay na kulay mo. Na alam yan ang mga kasama natin sa PH Update kung paanong pagpipigil ang ginagawa ko. Alam niyo ho yan, mga kababayan. Pinipigilan ko sarili ko dyan sa mama na yan dahil brothers in Christ nga. Naiintindihan ko yung pressure na inaatang sa balikat nitong mama na to ng ombudsman at ng kanyang mga kasamahan. Naiintindihan ko yan. Pero yung isang kasama nyo, nakulong na at yung isa, pinagpaplanuhan pang ikulong. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin mong iligtas mo sarili mo. Naman to ka. So that's what we've been doing. Nakasmile na si Joel. Nakasmile na si Brother Joel. Sinasabi ko sa inyo, ha? Pagka hindi na, yan ang mukha ng hindi na makukulong, malakpakan. Diba? Yan ang mukha ng hindi na makukulong. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So Yun na bang work? Lagi ka nasa podium, lagi ka nasa floor. Dilaan mo yung floor. Linisin mo yung floor sa dila mo. Sa tingin ko doon, may pakinabang ka sa sambayan ng Pilipino. Pero yung patayo-tayo mo lang na yan, walang kwenta yan. Anak ng tokwa, kung nakakatulong yung patayo-tayo mo dyan, ang tagal mo ng majority leader, wala pa rin nangyayari dito sa bansa na to. Tuloy-tuloy pa rin ang nakawan. Birang work. Ano, work kayo para maraming nakaw sa Malacanang. Birang I yan. hope you've seen that. Sir, nakausap ka kayo sa nalan? O hinahanap ka ng mga taga-GIL na mga OFW. Kapal daw ng mukha mo. Di nalagbag eh. O dito tayo kay Mangkanot. Senator Joel,
nadadamay na ako sa'yo. Kakapahamak ko pa yung mangkanor na yan. Oo, nagbibigay siya ng tip. At oo, totoo, di umano. O, dito tayo kay Senator Erwin. Okay? Pihira kayo. Sen, ayan, na-elect na. How do Ay, you feel? saya How do na, you oh. feel? Smile na siya. Oh. Tuloy ang kaligayahan. Papasukin na yung mga yan. Nangyari talaga itong si Erwin Tulfo. Iparada sila dyan. Pipili ako dyan. That we have a Senate President na. Well, relieved and happy kasi magagawa na namin yung trabaho namin. Hindi. Relieved and happy kasi hindi na matutuloy yung hearing sa Blue Ribbon. Hindi na maipapatawag yung mga whistleblower na kung saan isa kasang inunguso na deliveran di umano ng maleta na naglalaman ng bulto-bultong chicks. Hinagoy sa maleta yung chicks. Hindi naman ganun. Kawawa eh. Kawawa yung taong bayan. Kawawa. Wow, nakatulog na siya. Ang bira ka talaga. Sure, wala yung any from the Cayetano block. How do you think, ano mangyayari ngayon? Hindi ko alam. May problema na nila yun. I mean, pinapasweldoan sila ng tao. Ayaw din ang pumasok. So, nakakahiya naman. Paid. Tapos, hindi kami tatrabaho. No word from them, sir, before. Yan ang bago nating majority, di ba? Kung gaano kabukas ang dating majority na i-welcome yung minority, etong si Erwin Tulfo, di ko alam, bahala sila sa buhay niya. Yan ba, senador? Yan bang collegial? Di ba kulig kayo dyan? Yaw nyo na. The special session. Hindi naman talaga senador yan eh. Reporter yan na nagpupumilit maging senador. Bendalo nga eh. Diba? O yun, feeling ko yung mga taga-Viva Max eh talagang masayang-masaya pagka nakikita itong si Bendalo. Masaya kasi fans nila, binoto nila si Erwin Tulfo, di ba? Yung mga taga-Viva Max. Wala eh. Nagbo-boycott na naman. Pero bahala sila, mag-boycott. 13 kami so we can go on and on. So what does this say about them po? Kasi mismo Pangulo na po yung nagkatawag ng special session and yet they skip the special session so far. Wala, yung napapakita lang siguro, nagpo-protesta sila, what have you, di ba? Pero hindi mo pwede protesta because ang nakasalalay dito yung mga batas. Hindi. Nakasalalay siya. Yung 18 Marine, yung issue ng flood control. Anong batas-batas? Batas-batas. O yung SONA, isa pa yan. Yung nakasalaya, yung alang dyan. Pero yung kapakanan na sambayanan, anak ng toko, ninakaw nga eh. Trilyon yung ninakaw. Anong kapakanan na sambayanan? Si Raulo ka ba? Pending laws and mga bills. Hindi. Binubola kayo niyan. Nakwenta sasabihin niyan. Dito ako kay Pastor Joel. Pagka nagtaas na ng kamay si Pastor Joel, merong ibig sabihin yan. Di naman magtataas ng kamay yan kung walang ibig sabihin niya. Sinasabi ko sa inyo ha. Yang si Pastor Joel Villanueva, ay Brother Joel, hindi magtataas ng kamay yan kung walang ibig sabihin niya. Lagay ko lang dito to para gusto ko lagi yung nakikita tong si Pastor Joel eh. Sana magsilbi siyang inspirasyon sa bawat isang Pilipino. Di ba? Mas iuna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng sambayanan. Di ba? Dito tayo sa usapang matino. Ito kasi usapang usapang robas. Usapang hindi matino. Ito usapang matino. Game. Ang bisita natin ngayon ay si Ma'am Cora Guidote, Senador isang yan. ekonomista. Senador ko yan, si Atty. Rowena Guanzon. Baka akala nyo di ko bibitawan yan. Ay, paano ba yun? Sen Rowena Guanzon, pagdating ba sa Senado, gagayahin mo itong mga siraulo na to, itong mga walang prinsipyo at pananindigan? Sana wag naman sana, Sen. At dating opisyal o direktor sa investments na dun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang ekonomiya at ano na ba ang kalagayan ng ating bansa in terms of inflation, utang, yung income at lalo na ngayon na may balita na
ang remittances ng ating mga OFW ay humina dahil din po sa inflation sa buong na nangyayari sa buong bansa. So, welcome back, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat, Attorney Bing, at I'm always happy to be here with you kasi masaya kang kausap. Salamat po. Try po natin na yung mga economics na mga term ay maitatagalog natin, Ma'am Cora. So, simula po tayo, Ma'am Cora, sa inflation kasi ito po talaga ang pumapatay na sa gutom sa mga Pilipino ngayon, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Well, naglabas na sila ng inflation number ng Mayo at tumaas pa rin to ng 6.8%. So medyo humina ng konti pero mataas pa rin yan kasi pinanggalingan natin mga 2% lang, 'di ba? At ang naging major reason yan is yung nga yung pagtaas ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado at naapektuhan ng gasolina, ang diesel at saka lahat ng mga bilihin sa ating ekonomiya. Dahil din sa ayaw ka rin ni BBM na ibaba o tanggalin muna ang VAT sa gasolina, crudo, at mga gasol at kerosene at may hiling pa tayo na wag mo nang kolektahin ng excise tax sa fuel at sa mga gasol at kerosene. Pero ayaw pa rin ibaba. Ayaw pa rin gawin yan ni BBM. Dahil nga, ang sabi nyo noon po, ang dahilan kasi niyan ay... meron silang revenue target. Ngayon, pag hindi nila na-achieve yun, hindi lalabas yung unprogrammed funds. Yun. At saka yung unprogrammed funds na yan, yan po yung parang alkansya ni President BBM. Wala pong nakalagay dyan kung magkano ang pwede niyang ilabas. Basta may pondo siya, pwede niyang ilabas from the unprogrammed funds sa General Appropriations Act o National Budget. At pwede niyang itayo ng kung ano-ano, di ba, yung mga infrastructure. In fact, dyan din galing ang maraming funds para sa naginawa at ginamit sa ghost flood control projects noong past na year. So, Kumbaga yan ang kanilang gatasan. yun ang kanilang gatasan. Yun ang milking Sinasabi ko cow eh. ng BBM administration. Kaya hindi po nila tinatanggal o ayaw nilang ihinto ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa gasolina, crudo, kerosene at sa gasol. Kaya, Ma'am Cora, pwede niyo bang kwento sa mamamayang Pilipino, ano na po ang, ano na po ang state of the economy in general and then specific po tayo hanggang dun po sa mga kautangan ng BBM administration? Ayun na nga, so di ba nung first quarter na ilabas na nila na tumaas ng 2.8% lang ang ekonomiya natin na dapat ay kaya natin actually kung maganda ang pagmamaneho niya ng ekonomiya, kaya natin umangat ng 6 to 7% na na-achieve na in the past, no? Pero ngayon, kita mo, pababa talaga ng pababa yung pag-angat ng ating ekonomiya. Ang, syempre, ang suma total niyan, maraming mawala ng trabaho. At ngayon po ay 2.4 million ang walang trabaho. Oo, mga ganyan. So, 4.6% ang unemployment rate. Pero ang mas nakakabahala, tumaas yung underemployment to 15%. Oh my goodness. So dati nag-usap tayo dito, 8% lang yun. Oo. So, parang halos kasing pantay na yan nung nangyari nung lockdown. Oh my. So, ganyan. So, ibig sabihin, maraming contractuals ngayon, di ba? Kasi, Yes. ibig sabihin ng underemployment, kulang sa oras yung trabaho nila. Correct. So, kulang din yung kinikita nila. So, malamang below minimum wage kasi Yes. kulang sa oras. At below din sa kanilang napag-aralan. Kumbaga, yun ang underemployment. Kaya kung bumalik na tayo sa level ng panahon ng COVID, ang underemployment, ay malala ito, Ma'am Cora. Hindi ito minor na problema sa ekonomiya ng Pilipinas. Malala na ito. At saka alam mo, attorney, yung employment, hindi yan dahil sa inflation. Dahil yan sa kakulangan ng investors. Correct. Kasi ano Yung na ba ang foreign direct investment ngayon? Yung foreign direct investment bumagsak ng 17% in the first 4 months of this year, no? So, ibig sabihin, talagang mahina yung kumpiyansa ng mga namumuhunan dito sa Pilipinas. Oo. At saka yung stock markets, below 6,000 index. Oo. So, halatang-halata na parang hindi
hindi na maiangat ni BBM ang ekonomiya natin sa loob ng 2 taon na siya nakaupo pa. Pero ano ba yung narinig Yan ko ang- na gusto pa niya mag-extension pa siya? Aray ko po. Yan ang masakit sa corruption kasi sa kanila hindi nila nararamdaman ang epekto niyan kasi komportable buhay nila. Pero yung masang Pilipino, yun ang apektado kasi nawawalan ng trabaho o kaya contractual sila. Sabi siguro ni Sen Jinggoy habang pinapanood niya itong mga kaganapan na to. Grabe naman yan. Diba? Grabe naman yan. Diba? Grabe naman yan. Kung ano lang, kung pinagbigyan ko na lang sila, di sana ngayon okay na ako, hindi ako nakakulong. Ako lang niya kayo. Sinubo-subo niyo ako. Sabi niyo, prinsipyo paninindigan tayo. Mga walang ganun yung kausap mo, Sen Jinggoy. Pasensya ka na. Mga wala sa hulog. Nung nag-meeting kayo, kung kanino man bahay yan, ang gagaling. Kailangan na natin ilabas ang katotohanan sa flood control. Pastor Joel, ikaw bibigay ka? Hindi ako bibigay. Wala na to, sa bayan na to. Paano pag kinulong ka? Hindi, papakulong ako, sabi, di ba? Si Cheese, tinanong din siguro to si Cheese. O Senator Cheese, ano nangyayari dyan? Baka burahin ang kilay mo, anong gagawin natin? Hindi ba, siyempre. Paano pagka pinabura yung kilay mo? Maninindigan ako, prinsipyo tayo dyan. O paano pagka pinakulong ka, plunder ka? Hindi. Prinsipyo tayo dyan. Di ako mabaliktad. Ganyan ang usapan pagdating kay Sen Jinggoy. Sen Jinggoy, ikaw yung pinaka-ano dyan, ikaw yung pinaka-unang prospect dyan. Anong gagawin mo? Tinanong niya itong dalawa, sigurado kayo. Ang prinsipyo, paninindigan kayo. Sabi ko, Sen Joel, prinsipyo paninindigan, sumagot si Joel, bahala sa'yo, hindi ka namin bibitawan. Yabang pa no? Sige, tuloy natin yan. Magkakaalaman na tayo dito, hindi kami bibigay. Pagka kinulong kayo, hindi ka namin iiwan, Sen Jinggoy. Yabang yabang na itong si Joel. Tinanong si Cheese, kita mo kilay ko. Sinasabi ko sa'yo. Burahin na nila yan. Hindi kita iiwan sa Jinggoy. Angas, di ba? O lumakas ang loob nitong si Sen Jinggoy kasi siya uunahin Siya yung pinakaunang babaliin. Sabi niya kay SP, yan. Kayong tatlong malapit dyan sa disgrasya na yan, yung dalawang kasama mo, di ka daw iiwan. Ikaw Sen Jinggoy, sasabi mo, papakulong ako. Hindi, ito yung mga posibleng nangyari sa kanilang mga kwentuhan. Kanilang umpukan dyan sa meeting nila nung bago magkaroon ng rego doon, di ba? Bago dumating si Senator Bato. Si Sen Bato pa pala. Dumating sa meeting si Sen Bato, tinanong siya niyan, Sen Joel, papakita ko, daling ka nila sa para mapalitan ang liderato, papakita ko. Yabang sabi ni Sen Jinggoy, kahit nadaling kasi, ikaw kung bahala. Trust me, rigo doon yan. 10,000%. Yabang. Umabot yung araw, dumating nga. Nagkatotoo na yung hula. Nagkatotoo na yung pinaplano nila, di ba? Yun na. Ito na, siyempre tutuluyan na si Jinggoy. Habang tinutuluyan siya. Kayong dalawa, nangako kayo sa akin, Cheese, Joel, sabi nyo hindi kayo bibigay. Eto na, didiretsuhin ko na to. Balagbag na to. Bahala na, sabayan na to. Nagpakulong yung si Jinggoy. Ngayon, linapitan tong si Cheese. Cheese! Nakita mo na ginawa namin kay Jinggoy. Kulong ka sa amin. Sabi ni Cheese, napaisip Sige na. Attend na ako dyan. Ginood time si Sen Jinggoy. Nung nakuha na si Cheese, Joel, lander mo ready na. Isasampa na lang. Walang bail to. Sabi ni Joel, naku, Judas ako dito kaso nangako ako si Sen Jinggoy. Ayaw ko naman makulong. Okay na, sige na, give na. Anak ng tokwa, pinagtripan lang pala si Sen Jinggoy. Mga walang yaka yung kakapal ng mukha nyo. Diba? Pambihira.
Ako kahit di ko iniisip na magnanakaw ka napapaisip ako kasi kapatid na sinungaling ay. Oh, yan ang problema natin dyan. Kapatid na sinungaling ay magnanakaw. Ngayon, doon siya sinasabi nilang namalitahan ka o kung ano pa man, naayudahan ka, kickback ka, parang diskumpiyado na ako, Brad. Kasi nakikiisa ka na eh. Di ba? Kulang. Tapos Yun ang kasaysayan ng naging kwentuhan nitong mga senador na to sa kung kanino mang bahay ang pinagmitingan nila. tumataas ang presyo ng bilihin. Diba? So, hindi ko alam kung kaya pa ng ekonomiya natin ng additional 2 years, no? Pero talagang malala na yung sitwasyon. Mamaya pag-uusapan natin yung kautangan ng ating gobyerno. Yung pala, yung debt ng binabayad natin ng gobyerno natin, tama ba ako? 2 trillion? 2 trillion pesos every year? Actually, binabayad sa kautangan? ito nga yung debt, punta tayo dun sa debt service, no? May kodigo ko kasi maraming numero ito. So, yung ating debt service Dami noong yan. January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran ng 2022. At ang nagpataas niyan talaga yung principal payments. Kasi yung principal, tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than na 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan? Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya, 1 trillion point 05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, no, total revenues, was 1.6 trillion. Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran na utang is 1 trillion. 1.05 trillion. So, almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman, ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi dyan nila tayo ginagatasan. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, binabayad lang sa utang. Hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% ka. Malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Mambira ka naman, BBM, oh. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Lalo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Nakano? 5.68 trillion. Ferdinand, billion lang nun eh. Kaso matagal na yon. So, gaano kalaki yung 395 billion nun. Kaso ang problema dito, kung palang hindi nila ninakaw tong 1 trillion na to, ang total debt lang natin ngayon mula nung umupo siya ay nasa more or less mga nasa mahigit 3 trillion lang. Kasi yung 1 trillion, ninakaw ho nila yan eh. Di ba? 5.68 trillion ito. Oh. 395 billion lang. Pero nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre mataas din inflation nun. Martialo yun eh. Tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300-something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. mambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ang utang.
Trilyon ng utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa dun sa panahon ng tatay niya. Nakala siguro nito si Joel Villanueva matatapos yung matatapos tong kabalbalan niya na to ngayong tatraba-traba. Hindi, Brad. Sinasabi ko sa iyo, brother, ha? Di kita titigilan dito sa PH Update. Mark my word. Isulat, ilista mo na yan. Mula ngayon hanggang sa pinakahuling araw ng termino mo dyan sa Senado. Gawin mo lang yung tama, Brad. Wala tayong problema. Pero dito sa isa na to, huwag mo na kaming ungguyin. Ha? Langya ka, Judas Iscariote kayong dalawa nitong si Escudero. Kakapal na mukha nyo, Brad. Brad, ang kapal na mukha mo. Yun lang masabi ko sa'yo. Ika nga, like father, like sa... Wag. PH, huwag dami si Brother Eddie. Hindi, kasi si Marcos Jr., like father, like son. Dito, like father. Ganon? Wala rin si prinsipyo at paninindigan yung sisibak? Pambihira, oo. Nasaktan kasi tayo eh. Kumbaga sa manliligaw eh, na-broken hearted tayo eh. Diba? Yung standard na binigay natin dyan sa Joel Villanueva at Brother Eddie Villanueva, mataas. Dapat hindi nyo na tinaasan yung pamantayan eh. Dapat noon pa lang talagang nagpakakups na kayo para hindi na umasa yung mga sumusubaybay sa inyo. Yung mga bumoto sa inyo bilang mga Kristiyano at alam nila na gagawin nyo ang tama sa mga posisyon nyo sa pamahalaan. Ang taas, Brad. Ako nahihiya. Diba, yung mga kapatid sa pananampalataya na alam nila yung diba, yung mga tayo natin sa politika. Pag napag-usapan si Joel Villanueva, medyo nasasaktan tayo. Alam mo naman, hindi naman lahat agree sa ating pinaglalaban. Naiintindihan ko yun. Merong mga mananampalataya na pinklawan at dilawan. Talyanista ni Semada. Pero alam mo, Senator Joel Villanueva, kung anong pinaglalaban nyo dyan sa grupo ni Cayetano. Kaya sobrang... It's hurt. You know, it's hurt. Really, really hurt. You ouch me, man. Ba't ganon? Why you do that? You don't have to do that? Pambihira, hindi tayo nag-i-invest dito pero dahil sa sobrang sakit na ginawa nito si Judas Iscariote, hinalikan mo pa si Sendante, kapal na mukha mo, Brad. Meron ka pang lakas ng loob, nalapitan si Sendante, hindi mo man pinakalma yung sitwasyon yun. After few weeks, pakalmahin lang natin sitwasyon, wag muna tayo magpansinan. Yung tipong kung mag-asawa nag-away yung, wag muna tayo magpansinan ha. Magpakalma muna tayo kasi wala rin nang mangyayari, magsisigaw lang tayo. Kalma lang. Diyan ka muna dito ko. After few days, hindi naman few days, diyan sa Senado kasi mag-asawa, di pwedeng after few days. Malaking problema yun. Dapat at least bago matulog, okay na yan, di ba? After few days, ayan, Sendante, doon mo na-haplos yan, hindi yung kapal na mukha mo. Pagkatapos mo naging Judas, diba, maya-maya, hinahaplos mo likod ng Senator Dante Marcoleta. Pasensya na ha, lumilihis tayo sa usapang ekonomiya. He's hurt, man, he's hurt. You know that, he's hurt. Comment nyo mo sa baba, he's hurt. Para malaman niya talagang, he's really, really hurt. Di mo, pambihira naman, oo. Why you do that? At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. Over 20 years Siya yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000? Kapapanganak lang ng baby, may utang na yun. Nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. So Diba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba nagka-debt crisis tayo? It took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Kasi nag-martial law. Kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon, nung anak,
si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na reserves. Oo. Dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly, OFWs. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments. Diba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong exports. Export income, no? Export receipts. Kaya, So, kaya yung, po napakahalaga ng ating mga OFW. Yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin nyo na lang, yung kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sila naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan ay hindi pa na pagbibigyan, pero sila, nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Total sa bawat taon. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang Bagsak na talaga yung bagsak na. Dahil yung turismo natin ay bagsak din. Investments, bagsak. Investments below 12 feet below the ground. Saka yung ating gross domestic product ay mababa din. Di Kasi ba? nga hindi rin na makabigay ng trabaho ang gobyerno dahil marami nang silang na-siphon off na pera. So ngayon, dahil nga marami ng investigasyon sa flood control, hindi man sila makagawa ng malalaking proyekto. Kaya walang construction. Walang trabaho. So, walang trabaho. Yung mga construction workers dati, wala hong trabaho ngayon. Kaya Wala, po kawawa. malataas yung unemployment at saka underemployment. Hindi mo napapansin, attorney, wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major Build, roads, Private-public partnerships. Ngayon wala kang maririnig, ha? Saka wala akong naririnig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila eh. Bakit daw? Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga niya sa Mindanao, grabe. Yun nga kasi syempre legacy project ng kanilang opposition. Oo. Kaya isa naman din yan sa hinaing ng mga taga Mindanao. Kung kaya gusto nila, taga Mindanao ang presidente. Kasi lahat naman po ng pondo at mga development ay nandito lahat sa Luzon at sa Metro Manila. Kaya paano na lang po ang trabaho ng mga taga Mindanao? At saka major exporter ang Mindanao ng mga pagkain. Oo. Sa kokwa nga Galing-galing pala nung kokwa nila. Mga fruits. Oo. Ayan. Kaya kung isipin natin, maganda ang agricultural economy ng Mindanao, pero kung mahina, kung wala namang infrastructure na tama, paano naman nila matatransport Yung mga, alam mo yung mga saging, pineapple, dyan ang gagaling sa Mindanao. Durian, Durian. mangustin. Kaya, Pomelo. dito naman sa Norte, sibuyas. Pero dahil sa smuggling ng sibuyas, ay nabubulok na lamang ang sibuyas ng mga farmers natin sa daan. Ay nagiging 5 pesos na lang a kilo. At saka recently, Ma'am Cora, ay nakita ko dun sa news na ang, may na-discovery ang customs na naka-freezer na ilang milyong toneladang sibuyas lang pala, nandun lang. Ito naman kasing Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel. Ilang beses po ba sabihin na yung pag-i-import po ng mga sibuyas at ibang mga kainin ay dapat po yan talaga na according to a scientific study kung saan
itong mga panahon na ito o buwan na ito ay walang produkto ang Pilipinas, kaya pwedeng mag-import. Hindi naman po pwede na habang nag-produce mga farmers ng sibuyas, may dati ng import ng sibuyas, kaya naman po dumagsa. Masyadong maraming sibuyas na po na sa merkado. Kawawa na po ang farmers natin. Kasi dyan sila kumikita sa yung mga smugglers dyan kumikita sa importation. Yun na tumbok mo, Ma'am Cora. Dahil nga po mga kababayan, dito sa importation, marami yung kumikikbak eh. Marami din pong smuggler, tawag dyan, technical smuggling. Yan din po ang mga hinaing namin sa sugar industry sa Negros Occidental at Negros Oriental. Na yung pang technical smuggling ng asukal, yan po ang isa sa mga sanhi kung bakit mababa po ang presyo ng asukal ngayon at halos sa break-even na mag-give up na yung sugar planters uli. Yung nangyari ito noon sa time ng tatay ni Bongbong Marcos nung kinontrol nila, monopolize nila ang presyo ng asukal at nagtayo sila ng National Sugar Trading. Pero di ba walang nakukulong, no? Walang Alam naman kasi may mga kaso sa smuggling, pero wala talagang nakukulong eh. Kaya Wala tuloy-tuloy nang yan. nakukulong na drug lord eh, Ma'am Cora. Pati sa pag-ano ng bigas eh, yung pag-angkat ng bigas, meron din smuggling. Pati sa sibuyas, di ba? Ano nangyari? Sibuyas, Sino bang hindi? bawang. Nasaan na yung mga nag-smuggle ng sibuyas? Nasaan na sila? Bakit hindi sila nakulong? Wala may kaso yun eh, di ba? May kaso yun. Sabi may kaso. Wala naman akong Pero hindi alam. nakukulong. Oo. Sino ba? Kailan ba makukulong si Martin Romualdez? Ombudsman Boying Remulla. Itong palakpak ko na udlot, oh. Nagtagal na makulong ni Martin Romualdez dyan. Kaya po mga Pakulong tao. na yan si Martin. Sige na, makiisa na ako dyan sa mga antag dito. Ang problema, baka bunuan ang mangyari, attorney, na meron akong medyo nasisense. Baka hindi masyadong high profile para sabihin na biglang magkasakit, nagka-cancer, nagkaganito ganyan, di ba? Hospital arrest, parang malabo yan. O, tuluyan na yan. Hihintay po ng may mananagot. Hindi po ba? Kasi sabi nga ni Lee Kuan Yew, ang Pilipinas daw, kaya hindi po talaga nagbabago, cycle na lang ng corruption. Dahil wala naman na penalty. Kasi doon sa kanila noon, di ba, yung mga magnanakaw, pinapa-firing squad nila. Yun. Sa atin, alam nyo naman, nagpapalit ang politika, ay nakakalimutan, ganyan-ganyan. Pero ito, kakaiba. Dahil kailan lang yung smuggling ng sibuyas na yun, 4 years ago, pag-upo pa lang ni BBM, nag-smuggling na agad sila dun. At siya ang Secretary of the Department of Agriculture noon. Pero hanggang ngayon, 4 na taon na, wala pa rin nakukulong sa sibuyas. Pambira naman. So, ano na lang ang iisipin ng mga ibang bansa sa atin. Kaya, di ba, Ma'am Kaya Cora, napaghulihan mag-utang na naman si BBM? Napaghulihan na nga tayo. Ang Vietnam, ang laki na ng angat sa kesa sa atin, di ba? Dati, nangungulelat ang Vietnam. Tayo ngayon ang nangungulelat. Oo. Medyo angat na lang tayo konti sa Cambodia at Laos, pero Grabe naman, Cambodia at ganun Laos. na yung ganun na yung status ng ating economy. Sa turismo lang angat na angat na yung Vietnam sa atin Kung titingnan mo, lit kaya ng mga city nila doon. At, pero makikita mo talagang Yung infrastructure nila kasi, di ba? Tumutulong Yung mga sa train kanilang nila, tourism. kaganda. Tapos yung, organized ang kanilang tourism. Meron online reservations, mga ganyan. Tsaka mura yung package. mura ang hotel. Saka mura din ang pagkain. Oo. Dito mahal lang mahal magbiyahe domestic. Napakamahal ng airfare, napakamahal ng shipping. Ganun. Lahat po dito sa Pilipinas ay napakamahal. Napakamahal ho. At kaya ang mga tao ay nalulugmok na sa kahirapan. Habang nakikita nila, anong sinabi ng mga 18 na dating sundalo? Malita-malita, nakikita nila sa video, malita-malita ang pera ang hinatid sa mga congressman, sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga senador pa daw. Kaya
Palagay mo, Ma'am Cora, saan mo considering the facts and figures that you see now, palagay nyo sa 2 taon pa ni BBM ay ano kayang kaya niya na iangat pa itong ekonomiya natin? Siguro, ganyan, 2%, 3%. Hindi na lalampas ng 3% yan, mahirap. Hindi na, Tsaka hindi yun na nga, lalampas dadami yung walang trabaho. Sana. Sa loob ng 2 taon po, mukhang walang pag-asa. Tsaka lalaki yung utang. Dahil lalaki yung utang at ang mga inflation rate ay parang hindi naman po talaga kaya niyang ibabayan. Alam mo, sinisisi nila yung oil crisis. Pero actually, yung December, wala pang oil crisis eh. Ang growth noon, 3%. Oo. Tapos yung oil crisis nangyari second half of March na lang yan eh. So most of the first quarter, walang crisis. Pero 2.8% ang inangat growth rate ng ekonomiya. economy. So, ano nga asahan nila? Maski ngayon, bumabagsak na yung presyo ng crudo, di ba? 78 na lang. So, maski bumagsak ang inflation, mahina pa rin ang economy. Kasi yung trabaho ang importante. Kung walang trabaho, walang investments, mahina ang economy. Pag walang trabaho, mahina ang investment, Walang mahina ang gagastusin, economy, di ba? walang gagastusin, Walang kikitain ng mga walang kumpanya. kikitain, mas maraming Pilipino ang nagugutom. Kaya ito po ang panawagan natin sa ating gobyerno. Ibaba nyo na lang po yung mga tax namin para naman po may konting ginhawa naman ang mga pobreng Pilipino. Tsaka itigil na nila talaga yung corruption. Kasi hanggat meron yan, at tsaka walang accountable, walang papasok na investors dito. Corruption remains to be the number one reason why Yes. we are a poor country Yes. and our development is very, very slow. Our debt, national debt is very high, and of course, confidence of investments is very, very low. Yeah. And so, why will BBM wonder why hindi tayo napanalo ng seat man lang doon sa National Security Council? Ang baba naman ang tingin ng ibang bansa sa atin. At sino po naman dapat sisihin doon? Di ko nga alam. Sona eh. Baka naman may makulong na, Ma'am Cora, Ewan by ko this time, ha? So, pero pag Pagka nagsona, Ma'am Cora, hindi ko pa nakitang ay... Ba't pala? Kaya nga no, ngayon ko lang napansin. Naka-block kaming lahat, oh. Pambihira. Parang, hindi, pinag-usapan namin. Hindi kasali to. Si Judas daw yan eh. Ngayon mga panahon na to. Siya yung nagre-representa kay Judas dyan sa Senado. Kakalungkot, St. Joel. Kakalungkot. Ay na nga, dito na ako natatapos. Pagka naaalala ko talaga yung kabalbalang ginawa mo ngayong araw na to, Joel Villanueva. Langya ka, kapal na mukha mo. Maraming salamat mga kabayan.